So, unahin muna natin doon sa pinakataas. Ayun o, doon sa bahay na naroroon. Puntahan natin. Para lahat po ay nabibigyan natin ng tulong kapag umaakyat po tayo ng bundok. Uy, ang daming kamote. Iniwan ni ate. Kunin natin. Pinilinis niya. Joke lang. Tinan niyo naman yung tubig po dito. Oh. Grabe, ang fresh. Yung kamote. Oh. Akat tayo dito sa pinakataas. Siguro sa mga susunod na panahon na kung sakaling makakabalik pa tayo after 10 years na kaya pa nating umakyat ng bundok, maaring nabago na yung daanan na to. Pero sa ngayon, nagtsatsaga sila sa ganito. Umaga pa lang, ganito na yung ating exercise. 'Di ba? What's a beautiful morning, mga kababayan. O, 'di ba medyo may hingal tayong nararamdaman. Ayo! Ngaitaw. Hello. Ay, si ate pala to. Si ate na nagsisilbi sa amin sa pagluluto. Pwede ako saka. Okay, mag-istorbo lang ako ha. Ang ganda ng imong balay, ang linis. Nagkaon na kayo? Umana. Kamote. Okay raman ang kamote. Oh. Hello, papasok na siya? Siya yung anak mo na paggabi? Patanawa mata? Okay. Paggabi malabo na yung mata niya. Kasi konti na lang yung nakikita niya, no? Pero dapat dyan, nag-check up yan. Kaya lang sa layo po ba naman itong lakarin dito, kaya yung mga bata pag ganyan, hindi na gagamon. Sana, yan yung po sa mga susunod na panahon, malay nyo may maisama tayo sa mission natin na mga ophthalmologist na pwedeng check no, sa mga mata ng mga matatanda, lalo na po yung mga senior na narito na kailangan ng salamin. Malay nyo po sa susunod na mga pagkakataon magkaroon tayo. Hello, Day. Pila edad na niya? 9. Okay. Sige. Ibigyan natin sila ng konting tulong. Siya po rin yung nagsisilbi sa amin doon sa nandun kami sa baba. Sila po yung tumutulong sa pagluluto. Okay? Para kami po ay mayroong pagkain. Biniti ate. Para sa iyo. Para sa iyong kabutihan. Naghila ka? Bakit ka naghila? Awat sir. Pagtabang sa awat sir. Kamusta ba ang buhay niyo dito? Kamusta ang kinabuhi niyo dire? Okay ka lang? Okay na sir. Salamat sir. Anong trabaho ng asawa mo? Anong trabaho ni mister? Ipang mais na sir. Sa mais? Ilan ang anak mo? Tulog ko mo. 3? Lahat sila nag-eskwela? Ayan, mabuti naman at lahat po nag-aaral. Okay. Siya yung panganay? Dili. Katong dako na dito sa kaan. Adto na sa eskwelahan. Lalaki? Babae.
Anong grade na siya? Yung panganay mo. 13. Anong grade na siya? Grade 5. Grade 5 na. Okay. Meron na pala siyang laki na anak na nag-aaral. Napakabait nito kasi siya po yung nagsisilbi sa amin doon sa aming pagkain. Okay? So, nakakatuwa kasi may mga kagaya nila doon sa tinutuluyan namin kay la teacher. Meron po nagbibigay sa amin ng pagkain, nagluluto, gano'n. Sorry po. Medyo kaya minsan naglalagay po ako ng cover sa mukha kasi yung mata ko lapitin ng mga insekto. Hindi po ako kinakagat ng mga lamok sa gabi. Pero ang pinupunteriya nila yung mata ko. Okay ka lang? Okay, sir. Ito po kasi malabo ang mata. Pag gabi daw, halos hindi na yun makakita. Okay ka lang, Day? Okay lang. Yes, sir. Okay lang? Yes, sir. Anong pangandoy ni mo pagdako? Si Maribe. Sino po si Maribe? Anong pangandoy ni mo pagdako? Pag nahuman ka sa eskwela? Grade 3. Grade 3. Hindi niya pa naintindihan. Gusto mo bang maging teacher? Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Yung respeto po nila yung yes, sir. Andali po Wala na. Ito naman, anong pangalan mo, bunso? Ang sa'yo ngalan mo? Jigo. Jilo? Jigo. Ha? Jigo. Jego. Ano naman ang pangandoy mo? Ami. Army? Ha? Army? Huwag maging sundalo. Ikaw ba ate, nakapag-aral ka? Nakapag-eskwela ka? Wala pa. Dili. Pwede ka man pumasok dyan. Kabalo ka magbasa. Dili. Ito, kabalo ka pila to. Wala ko. Pila na 3,000. Okay. Anong gagawin mo dyan sa 3,000? Para sa gamit sa bata. Ano pa? Kuan, makaon o katong bugas. Makakaon ng bigas. Pipalit ka ng bigas. Okay, sandali. Nakita ko yung mga ginagawa mo dun sa ubos. Ano to, mga kamote? Yung mga pagkaon ninyo? Okay. Sayang wala dito yung isa niyang anak Okay? So, pang palit na og bigas. Bibili daw siya ng bigas saka yung mga kailangan pa niya. Pero bilang pa-thankful dahil pinagsisilbihan mo kami doon sa aming tinutuluyan, meron pa akong ibibigay kay ate. Okay? Dagdag na pa ito dyan para Salamat, sir. para mayroon pang karagdagan sa iyo. Okay? Para mayroon po siyang sapi. Okay? Pero dadagdagan pa natin ng barya. Ayan. Ito pa. Para mayroon siyang Salamat, sir. Kano umiyak? Masaya Salamat, po siya. sir. Okay. Salamat, sir. Pagtamang sama, sir. Teka lang. Kaya, sir. Okay naman po siya. Masaya lang po yan kasi hindi niya expect na may tutulong po sa kanya. Okay lang ikaw, be? May kalantura siya? Hindi naman makatanaw, sir. Kaya, Malabo talaga ang mata niya? Tayo ka nga, bunso. Halika nga. Pasi ka po daw ko ang mananagna. Oo. Halika, tindog mo, be. Halika. Naputol Halika. imong ugat diri on. Ha? Diri sa mata. Kaya pala ganun yung opinion niya. Halika, tanaw. Tayo. Tayo. Napa-check up nyo na siya before. Mm. Unsay ingon ng doktor? Itong isa naputol sa ugat sa diri sa mata. Bata pa lang naputol na yung ugat na dito. Bire, wala. Wala diri ra. Itong isa. Pero nakakita pa siya karon. Nakatanaw pa siya. Pag sa gabi,
Wala na. Wala na. Halika nga. Oh, mayroon naman. Okay. Na, Par- naka-ano pa siya. Pero yung mata niya talaga makikita mo na ano, may problema. Kasi yung, di ba pag kakausapin mo yung isang tao, yung diretso yung tingin, sa kanya ano yun, parang pababa. Ayan oh. 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 Late yung response. Kawa naman. Pag ganyan siguro, operahin eh. Asa mo ni check up te? Sa Kapalong? Diya sa kuan bukid nun. San Fernando? Oh, katong kuan. Tung baryo sa lats o katong lats. Na diya sa kakangan. Kalagangan. Oh, na Okay. mananagna. Oh. To sa akong mananagna. Manggagamot. Mm. Albularyo. Mm. Hindi doktor. Dapat sa kanya doktor eh. Pero minsan baka inborn yung pagkakaganyan niya. Hindi alam niya na, kasi ano daw, yung mananag na ibs yung albularyo. Eds, tama ba yung mananag na albularyo? Oo. Albularyo lang yung pinagtingnan, pero hindi yung doktor mismo. Kaya ganon. Si tatay. Oo, si tatay, yung asawa niya, yung katulong niya namin doon din sa pagluluto. No? Kumain na kayo ng kamote? Mm. Mm. Okay. So, ito, paano pag naglipat na ulit ng school doon, balhin na rin kayo? Mm. Di ba lilipat yung school doon sa kabila? Mm. Lilipat din kayo doon. Mm. Gagawa ulit sila ng panibagong bahay. Lilipat na naman sila doon. Pero ang ganda ng bahay nyo ha. Tingnan nyo. Walang pako yan. Uway lang yan. Tanawaw. Ang may lansan lang itong kuan, mga ganito. Pero din walang pako. Malinis. Maganda yung ganitong bahay. Malamig sa gabi. Buntis ka, hindi. Buntis. Ay, buntis. Ang galing kong manghula, di ba? Buntis ka. Oh, 3 ka bulan. Kaya pala, kasi ang lakas ng hinga mo dito eh. Yung galaw dito. Kasi si madam sabi niya sa akin nung nakaraan eh. Lakas ng pintig nandito ko. Ayan, pintig daw. O yun pala, may kabag lang. Sabi kay Renz, lakas daw ng pintig niya dito. Sabi. But yung dito, kung malakas yung pintig, huwag kang huwag kang mag-assume wala kang mattress. Igit lang yan. Kabag. Pinapatawa lang natin si ate. Okay. Yan. Sorry madam, pagtripan ka namin ngayong umaga. Tsaka si madam po hindi namin naisama rito kasi mahirap po yung lakarin. Baka nandun pa lang po siya sa kalahating oras ay nag-back out na, tsaka na-clip na po siya ng helicopter. Joke lang. Nirescue na siya ng paalis dito. Anyway, halika kuya. Ito po yung kanyang asawa. Ayan. Anong hanap buhay mo kuya? Ano sa inyong hanap buhay? Pangwarta. Mais lagi sir. Mais. Hmm. Okay, siya ay Abaka lang din ang mga uban. okay, abaka. Okay. Abaka lang din. Okay, tapos ano pa? Tapos kung wala na yakuan pangulag abaka, wala po mga kamuti. Kamote. So mara man among makanon siya. Okay. Okay. O buntis ang iyong asawa. Pila ka bulan na yan, te? 3 buwan na. Huwag mo nang dagdagan ha. Ayaw na dagdagan. Opo sir. Stop na. Kay lisod man ang kinabuhi dire. Madagdagan ng inyong anak. Lisod. Kasi tayo sir. Diba? Pila edad na siya? Pila edad ka na, te? 29. 29? Bata ka pa. Ikaw? 30 na gid siguro sir. 30 na. Pero taga-asa mo sa una? Dito ko sa taga Bulo ko sir.
Pero hindi ko Talaingod. nakanilyo. Talaingod. Talaingod na ko. Ikaw, Dili ra. baka. Dili ra gud sir. Ah, Katong langilan. yang papa katong tiguang kaniyang inan mo nga. Man. Ah, Ito sa una ba? Dato sa Katong dato ba? oh. Si Dato. Maugi lang yung papa ba? Ah, ang mama pala si Dato. Okay. Tapos yung anak mo, di ba tatlo? Ang Tatlo. sabi niya ni ate, di ba sabi mo rin sa amin kagabi yung anak mo ay may ano? Mm. Pero pinatingnan daw niya sa manggagamot, mananagna, may ano daw, may, ano tawag dyan? Ugat na naputol. Tinood to? Mabasin sir. Kung siga na gyud ang adlaw sir, di na gyud sa makakita kung siga na gyud ang adlaw. Silaw na siya. Agwan ta na lagi mo eskwela ning bata kay Dapat sa may kanya may tungod sa salamin panikamot. talaga. Yun ang pinaka-problema talaga ng mga katutubo mga kababayan, yung medical health. Talagang hirap po sila. Tapos sa bundok pa sila nakatira, yung pagbaba pa lang ng ano. Tapos pagdating sa pamasahe, papunta, wala rin sila. Pero libre naman yung mga ospital na pagpa-check up nila. Wala silang babayaran like sa Kapalong, General Hospital, SPMC, pero malalayo na po. So hopefully sa mga ano natin, ano, mabigyan sila ng talagang yung mga LGUs, you know, magkaroon ng mga medical missions sa mga bundok, no. Yun naman po yung aking ano lang. Sana hopefully mga gayon, no. Pero syempre sa dami rin tungkulin ng mga nasa LGUs, syempre yung budget, napakahirap. Kaya hindi rin po nila nagagawang umakyat sa mga kabundukan katulad po nito. Pero hopefully someday may mga ganun po. And even kami, hirap nga kami eh. Sila pa kaya, no? Syempre yung mga nandiyadyaan din, like mga babae na may edad na, hindi na rin kakayanin umakyat. Kaya yun na lang sila yung bababa, like for example sa mga barangay, na magkaroon ng mga medical missions para ma-check yung mga kalagayan ng ating mga tribo na talagang walang-wala, hindi na makapagpa-check up, wala ng pera, yun lang naman. Ano? Okay, so maningkamot lang kayo sa paghahanap buhay sa araw-araw, mabigyan nyo ng magandang edukasyon ng inyong mga bata, dahil nandiyan naman yung school, ha? Payo ko lang talaga sa inyong mag-asawa, huwag nyo nang dagdagan ng inyong anak. Mas lisod ang inyong magiging buhay kung palagi kayong magkakaroon pa ng sunod-sunod na anak, hindi na nagiging healthy sa pamilya. And ang aming advokasya ng Pugong Biyahero Team ay mabigyan po ng kaalaman silang lahat patungkol sa mga anak na nag-aaral. Okay? Alam ko, naintindihan naman ako ni Kuya. Naintindihan mo ba yung Tagalog ko? Yan sir. Kasabot ka? Sabol ko gamay sir. Oh, gamay. Okay. At baliin natin at edito. Edito? Brad. Para may ma-translate si edito na sasabihin ko. Kailangan na nilang baliin eh. No? Kagaya nga kanina, meron tayong 10 taong gulang na bata na nakapag-asawa. Okay? So, papa-explain ko na lang kay edito yung aking sinasabi. Okay? Papa-translate natin para mas maintindihan ng ating, diba? Okay? Kailangan, kung pwedeng baliin na natin, nirerespeto natin yung tradisyon nila. Actually, nirespeto natin. Pero sa panahon ngayon, kailangan baliin muna natin yung yung kanilang tradisyon na yun na ang mga anak huwag pagmenyuin ng 10 taong gulang minor de edad. Kinahanglan pag-aralin muna. So, gusto ni Sir Paul, kinahanglan na kasi sa pakaroon dito itong bata. Tulad na paasawon to madali, paasawon to mayan, dapat awon to pa-check. Sa bagay, sa kanta, kultura to mag-check nag-paasawa ta kanak sabi sa bata. Pero sa kuntong panahon, pinaka-importante kapag po eskwela at mabato. Tapos, kunag yun, paasawon ko bata madali. Para pagkatabang kanta mo. Kung tamago na pasawan ka, anak ta madali, daw puruhan ang paka humans ka ng eskwela. Eskwela ang tagyo. Kasi kay nay o kabago ka kantang kinabuhi, kundo anak ta ng paka human ka pag eskwela. Naintindihan? Oh, kasi pag pinag-asawa nyo yan,
hindi na makakapag-aral, tapos magkakaanak, maulit lang yung pamumuhay na mahirap. Yun kapag pag ang paasawa niyo ito maiyan, paglibad gyapon ka sa kalisod to kinabuhi. Di ba? Mas mahirap ang magiging buhay kung palaging ganun, no? So, yun lang yung maya advice ko sa inyo. Maningkamot ka lang, kuya, para sa iyong pamilya. Ha? Pagkatapos manganak, pa-implant. Hmm? O, magpa-implant ka, ha? Okay? Kasi si Eddie to, nagpa-implant yan eh. Luya. Ha? Luya! Nagpa-implant siya ng luya. Di ba, Day? Nagplant siya ng luya para dumami. Dumami, mapakinabangan. Yun sana ang implant. Di ba? O, si Ralph, nagpa-implant din yan. Yes. O, anong pina-implant mo? Yung para hindi na ako mga anak dahil. Ah, Kaya nga ay wala pa akong dress. wala kang matres. Okay, pina-implant niya po ay mga kakao. Kakao. Si Jason, nagpa-implant din si Jason. Oh, uling. Oy! Pinapatawa lang natin sila. Ako nagpa-implant din ako. Luya. Hindi doon pina-implant ko. Mga nakadapa talaga. Dapa. Kamote, tinan mo. Mga nakadapa. Sabi nyo, ilong ko na naman. Tawa. Tapos dito tayo. Pinagtatawanan mo ko, brada. Huling napansin. Ha? Okay. Si JR, nagpa-implant din siya. Oh, Ano pina-implant? mga baboy. Oy! Personal. At syempre si Ring nagpa-implant din to. Oh? Nagpa-implant din siya. Ang dami niyang pina-implant talaga. Ha? Ha? Mga paso. Oy! Lalagyan ng mga tanim na mga dwarf, dwarf, bonsai. Kasama ba si Stong yan, Day? Si Istong nagpa-implant din si Istong. Kasama ni Master. Oo, lubi. Oy! Mga dwarf. Dwarf. Na lubi. Wait, si Renz nagpa-implant din yan. Oh! Nagpa-implant din yan. Ano implant? Ang dami niyang pina-implant talaga. Mga gumaganon pa nga yun. Oy! Parang alam ko yan, Day. Push the Alam ko yung sanhin yan, Day. Di nagpa-implant siya noon. Mga sili. Oh! Oo. Ang dami niyang pina-implant na sili. Mamula-mula. Oo. At saka si nagpa-implant din. Si Junjun. Ang ngipin. Hindi, mais. Ay, mais. Kailan nagkamali siya ng tanim. Tumawa siya, kaya yung mga Distancing natin. yung mga mais, yun, Hiwa-hiwalay. hiwa-hiwalay. Ano ba yun? Para mairaos lang yung vlog natin. Joke lang po. Hindi, pinapasaya lang din namin kayo. Kasi si ate kanina medyo naging emotional siya. No? Sa picture. Ang haba ng buhok mo ate Mangkod nila ko siya. Ha? Mangkod ko ba? Namatay na? Matay na rin sir. Nabangga? Bangka sa kuan ba? Motor. Oo, Gibanggaan sa kuan ba? Kanang kutsi nga adwa. Yun lang. Lagi ang kuan. Yang likod ba? Ito apple. Young dancer. Okay. Sige. Salamat po sa inyo. Alam niyo nung araw, may mga ganito rin kami sa dampa, sa bukid. Butangan ng mga tubig, 'di ba? Pinaglagyan niya ng medisina pero syempre nilinis lang 'yan. Sige, salamat ha. Salamat kayo sir. Thank you so much. God bless sa inyo at kami bababa na at mayroon pa tayong babahay-bahayan doon na mapapagbibigyan po. Ayan. Napaka natin ngayon. Umaga. Napaka productive. Marami tayong natutulungan. Ang ganda ng paligid ng bahay ni ate. Ganyan sana. Malinis, maraming gulay, may sitaw. Daming sitaw. May mga tanim. At doon tayo bababa mga kababayan ulit sa ating pinanggalingan kanina. At tulad ng sinabi ko sa inyo, alam niyo po ba yung mga bundok na yan, may mga sityo pa dyan na mula dito 3 oras ang lakarin. Walang kalsada. So yun lang. Thank you so much. God bless sa inyong lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagmamahal. Bye-bye po. May
ang panahon ng mahal